The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, "Brother, let me remove that splinter in your eye," when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading speaks of self-awareness. Self-awareness. It is good that we are aware where we are coming from, so that we can know perhaps how we can go where we want to be. Many times I've said this, the only wrong we can correct are the wrongs we can accept. The only wrong we can correct are the wrongs we can accept. The problem is that how can we accept our wrong? In the very first place, we do not accept that we are wrong. Hindi mo pwedeng itama ang anumang pagkakamali kung sa simula pa lamang ang tingin mo sa iyong sarili palaging tama. The first reading reminds us of where Saint Paul is coming from. Alam niya kung sino siya dati. Alam niya ang kanyang kasinuhan. At alam niya kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos. Kaya alam niya kung saan siya patutungo. Where you are going. Let me share to you. Yesterday, a mother and a daughter came asking for prayer. The mother is sick. She has a breast cancer. And the daughter was depressed. And the daughter is more sickly than the mother. Why? Because he is depressed. Akala ko yung anak ka may sakit eh. Kasi yung nanay nakangiti naman. Ano po? Sabi ko ipagdasal mo kami, Father, kasi ang nanay ko may sakit. Feeling ko sa sarili ko, mas unang mamamatay itong babaeng ito. Ano po? Kasi hindi mo alam kung anong iyong pinanggagalingan. Ano po? You know that your mother is sick. But can you help your mother if you are the one who is sick? Can a blind man lead another blind? My dear friends, we can never be of help to anyone when we are the one in need of help. Alam natin dapat kung anong pinanggagalingan natin. Alam natin kung kanino tayo humuhugot ng lakas. Ano po? Parehas ko silang pinagdasal. Umalis yung nanay na nakangiti, yung anak umiiyak. Ano po? Kasi pagka minsan hindi natin hindi natin naintindihan kung saan tayo nanggagaling. Ano po? Mahalaga yun. Ano ba ang kailangan mo? Sino bang nangangailangan?
Ang magulang mo ba o ikaw? Sinong nangangailangan? Mahalaga yun. Sapagkat hindi mo mahihingi sa Diyos ang dapat kung hindi mo alam kung anong kailangan. Pangalawa, ito mas mahirap. A group of women came after. They are from, hindi ko nasasabihin ko saan. Nagpa-pray over. Pagkatapos ipagdasal, sabi nung isa, Father, ipagdasal mo naman yung kababayan namin. Sino po kababayan nyo? Binanggit yung pangalan. Hindi ko maalala. Ano po? At sabi, sino yan? Sabi ko, ay ito po yung isa sa inaakusa sa kasalukuyang hearing tungkol sa corruption. Sa madalit sabi, isa siya sa contractor. Ano po yung pagdadasal ko? Sabi niya, pagdasal mo naman, Father, kasi babait siya. Dinalaw nga siya ng aming parish priest. Hindi po ba? O ngayon, ano po bang basihan ng mabait? Hello? Ano ang basihan ng mabait? Yung nagdo-donate sa simbahan? Matahimik kayong lahat. Ano ang basihan ng mabait? Hello? Ano ang basihan ng mabait? Anong tanong ko sa kanya, ano pong ipagdadasal ko? Paano ko siya ipagdadasal? Dahil siya ay mabait lamang? Dahil siya ay nagbibigay sa simbahan? Di ba? Noong linggo, sinasabi ko, yung nagmamalaki, sabi niya, nagdo-donate kami ng bulaklak sa simbahan. Lay minister ako. Oh, yun ba basihan ng mabait? Ano po? Kaya pinapacheck ko kung sino nagbibigay ng bulaklak sa Greenbelt. Baka kung sino rin yan. Hindi po ba? No? Ha? Hindi tayo aware. Our problem is we don't have the awareness of who we are before God. Anong pagsisisihan mo kung wala ka nakikitang mali sa buhay mo? Anong babaguhin mo kung wala ka nakikitang mali sa iyong pagkatao? Sapat ba na ikaw ay tumutulong sa simbahan, nagbibigay ka, kaibigan mo si Father? Gusto kong tanungin yung parish priest, dinalaw mo, Father, sa kulungan. Ngayon mo lang ba nalaman ng natatanggap mo galing kung saan? Many benefactors hated me when they called the seminary before, asking, meron po ba kami seminarista sa inyo? Sabi ko, bakit po? Kami po mag-i-sponsor. Bakit nyo i-sponsor? Gawain po namin na mag-sponsor ng seminarista. Ang dami nag-i-sponsor. Sino po kayo? Ako po si ganun. Sinasabi ko, ako na lang po maghahanap. Malaki ang inyong may tutulong pero ako na lang maghahanap. Bakit? Sila yung mga benefactor na hindi mo pwedeng tuligsain sa kanilang mga pagkakamali. Sila yung nagsasabi sa sarili nilang diocese, Father, Bishop, bakit ako tinutuligsa ng pari mo? Ako ang nagpagawa ng simbahan nila. Ako ang nag-donate. Ganon ba ang basihan ng mabuti? Mga minamahal mga kapatid, ang problema natin ay pag tayo nakikinabang, tayo ay bulag. Hello? Pag tayo'y nakikinabang, tayo ay bulag. That's the problem with the gospel. The problem with the gospel is we close our eyes on what is evil when we are among the beneficiaries. Be careful. Be careful. Even Satan is capable
of giving what you pray for. Do not forget that. Even Satan is capable of giving what you pray for. Be careful. Sometimes we are so blinded, not of what we really want to see, but because we don't want to see what we ought to see. Again, hindi lahat ng mabait, mabuti. As I always say this, hindi lahat ng mabait, mabuti. Kaya mag-iingat. Kaya tayo nasadlak sa hirap. Kaya tayo ay kinukurap. Kasi ang dali nating magbulag-bulagan. Amen. Today we are also celebrating the holy name of Mary. And perhaps it's good to remind us that we have our own name to protect. Do not forget that. We have our own name to protect. Meron kayong mga pangalan na dapat yung sariling inaalagaan. Mga minamahal na mga kapatid, ang pangalang yan ang sinambit nung ikaw ay binyagan. Panatilihin nating banal ang ating mga pangalan. The Lord be with you. And with your And spirit. may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.